In today's world, almost everything we do is online. We study, we work, we connect. But along with all the good that technology brings come dangers we often don't see. And that's where the idea of becoming Tech Rangers began. Our mission is to protect and educate. We want to help everyone learn how to stay safe, smart, and responsible online. We aim to protect the digital landscape, one password at a time, ensuring a secure future for generations to come. Our goal is to create a comprehensive cybersecurity guide for individuals and organizations alike. This is our advocacy promoting cybersecurity and online awareness. Just like the Power Rangers defend the Earth from villains, we defend data and privacy from hackers and online threats. Good morning, good afternoon, and good evening sa'yo, Nico. To all our Rangers inside and outside of the Philippines. For today's video, our recent phishing has been circulating on social media, targeting online banking users. The fake websites looks almost identical to an official bank page, tricking people to entering their personal information and passwords. Grabe no, akala mo legit pero pala scam na. Yeah. Ang hirap minsan magtiwala lalo na kapag mabilis kang mag-click. Exactly. That's why we'll be talking something very important, which is protecting ourselves or yourself from online traps. So our objective for this episode is simple: to raise awareness about online safety, teach ways to avoid cyber scams, and promote responsible digital citizenship. Later, we'll be joined by a special guest Sino kaya yun? who will share practical tips and insights about staying safe in the digital world. So make sure to stay tuned, Ranger. That's right. Sit back, stay alert, and let's Yes. all learn how to become true protectors of the digital world. Welcome back, Rangers! Today's episode is all about protecting ourselves in the digital world. Pero syempre, para mas maintindihan natin itong topic na to, we invited our very special guest. Yes, let's all welcome our very special guest for today's podcast. Let's all welcome cybersecurity specialist Miss De Vera. Let's give her a round of applause. Hello! Thank you so much for joining us, Miss De Vera. Thank you for having me. I'm really glad to be here with the Tech Rangers and help to raise awareness in online safety. So ayan, ready ka na ba for our first question? Yes. So, for our first question is, sa panahon ngayon, sino ba talaga ang ating pinaka-enemy dito sa digital world? Ooh, good question. Ang enemy natin ay hindi lang hackers. Pwede ring scammers, identity thieves, fake website, or kahit anong app na nagko-collect ng data natin. Kaya dapat lang lagi tayong maingat and maging alerto tayo. Grabe no, kung sino yung pinakawalang kwentang link na bigla-bigla nang sumusulpot sa PC ko, CP, yung pa yung delikado no, Miss De Vera. Kaya dapat alam po talaga natin kung ano yung kalaban natin when it comes to our social media accounts. Yes, exactly. Awareness is the first defense talaga. Kaya once you understand how these threats work, mas madali na lang natin silang maiiwasan. Tama! So Rangers, tandaan, knowing your enemy online helps you to stay one step ahead. So, stay alert ha! Yeah, dapat maging alerto tayo kung sino yung mga nagsisend sa atin na Tama. link. Kasi parang possible na rin na pwedeng maging hacker o mag-virusan ng ating cellphone or PC. Miss De Vera, speaking of staying one step ahead, siyempre hindi mawawala yung pinaka-important sa atin, which is yung first line of defense natin when it comes to our social media accounts, which is password. Diba? Oo nga, minsan, simple lang pero sobrang importante niya talaga. So, Miss De Vera, bakit nga ba kailangan natin ng critical strong password? Kasi maraming Gen Z and millennials na naggagawa ng, halimbawa, may mga anak ako na password nila sa social media account, I love you, 1, 2, 3, gano'n. Diba? Siyempre, kasi password ay yung first line of defense natin.
So kapag madali lang siyang hulaan, syempre, parang binubuksan na rin natin yung door para sa mga hackers. So dapat, mahaba yung password natin na nagko-contain ng at least 12 characters, haluan ng uppercase, lowercase, numbers, at syempre, symbols. Para sure talaga na secured ng Kasi maraming Gen Z, millennials na rin kasi akala nila yung password, minsan yung ibang nagpa-password pa, I love you 1, 2, 3, gano'n, di ba? Napakadaling hulaan kahit sino, kaya marami nang nahahack na account talaga, sobra. Kaya dapat, maging unique tayo sa paggawa natin ng account. Yung mga password natin, dapat hindi siya yung simple lang para maiwasan din natin yung mga hacks. siguro din natin secured talaga. Para Exactly. makaiwas tayo sa mga scam or mga hackers. Exactly, Rangers. Kaya dapat ang ating mga password ay secured lagi. Like just said Miss De Vera, kailangan ko-contain siya ng uppercase, lowercase, symbols, o numbers. Kaya, kasi, di ba, ang social media account natin is may maraming files, personal information. That's why we need to keep our password to be strong. And speaking of protection, may isa pang kailangan nating pag-usapan, yung mga traps online. Tama ka dyan, Nico. Isa sa mga pinaka-common, dangerous online traps, hindi lang dito sa Pilipinas, actually sa buong mundo ay ang phishing. So, Miss De Vera, as a cybersecurity specialist, can you tell me more about phishing? Kung paano ito, paano ito nag-work, at paano ito nakaka-epekto o masamang epekto sa ibang tao? Sure. So yung phishing, yung mga scammers, nagpapretend sila to be legitimate companies. Sila yung mga, hinihingi nila yung mga information mo. Kasama na doon yung mga personal information and yung minsan din, hinihingi nila yung bank information. Parang halimbawa, ako, as a scam, parang phishing, nagpi-phishing ako halimbawa, siya may banking accounts. So, ako nagpapanggap as a co-workmate niya. Workmate niya sa isang company, then hinihingi ko yung account niya or banking account or personal information through sa company niya, parang ganun po ba? Yes po. Kaya pala minsan may mga email or text na galing sa bank or delivery company. Pero scam na pala minsan. Yeah. Minsan nagugulat na lang tayo. Yung bank account natin na nagagamit na pala, no? Especially yung mga debit Dahil card. sa pag-click natin ng mga link. Marami yung issue na nagre-report na yung mga account nila is, ayun nga, nababawasan yung pera nila sa bank. At hindi sila aware na bibiktima na pala sila ng phishing. So, para maiwasan natin yung mga ganitong klaseng scenario, ang dapat natin gawin is, dapat bantayan natin yung account natin. And, minsan kasi, hindi natin ito napapansin. Kaya, dapat, lagi natin siyang bine-verify para alam natin na safe pa rin yung account natin. So, lagi i-verify, no? So, sa mga ka-rangers namin dyan, make sure double check your account as much as possible, strong password gamitin, and double check natin yung mga ka-identity. If you feel something weird or bad feeling about sa nangingi sa'yo kung nagpapanggap siya as a ka-workmate mo, be careful. Always double check if your kausap is yung totoong ka-workmate. So, ganun nga dito. So, mga Rangers, tandaan, think before you click. Minsan yung mga simpleng pag-iingat, yun talaga yung magliligtas sa atin. Kaya, yun, think before you click. Dapat din, marunong tayo mag-identify kung ano ba yung totoong company sa mga hindi totoo. So, dapat din maging masuri tayo sa pag-check kasi yung totoong company account is never sila nangihingi ng mga password or email. Or nagpapabayan. Kadalasan yun sa mundo ngayon kasi marami na sa So, Nagkakalat. we need to be very careful when it comes to our personal information. Lalo mga banking accounts natin, lalo especially GCash, ganun.
speaking of protection, hindi lang accounts natin yung kailangan natin bantayan, and yung mga devices din natin mismo, need natin bantayan. So, Ms. Devera, aside from online scams, paano naman natin mag-protect ng yung mga devices or gadgets natin? Okay, so unang-una, keep your apps and software updated. Kasi yung mga updates na yun, meron yung security patches na nag-help para tumigil sa mga hackers. Yeah. Actually, sa cellphone 1, need na ng update, software update. Oh. So, di ko parang ina-update. We need to update din ba talaga yung software update na yun? So, it's necessary. Yes, super necessary siya i-update. Lalo na kapag yung napapansin mo, yung phone mo is marami ng issue. Kasi yung update na yun, nakaka-help talaga siya para mag-prevent natin yung mga sira sa phone natin, and ma-fix siya kaagad. Especially sa mga Gen Z, millennials, kasi actually, lingid sa kaalaman ng lahat, di ba? Kahit naman ako, tinatamad mag-update, lalo kasi mag-aantay na naman tayo ng ilang minuto niyan, di ba? So, para mag-update lang yung isang phone natin. Dagdag ko lang, huwag din ba tayo basta-basta mag-connect sa mga dito? Mga wifi na public wifi gano'n. Yes, ang pagkoconnect natin sa mga public wifi is hindi siya kadalasang safe kasi may mga wifi na minsan hindi tayo aware na nakukuha na pala nila yung mga information natin. So, we need to do very careful no, sa pagdating sa pagkoconnect kung saan, no? Especially sa public wifi. Aside from public wifi, may mga, kaya bang, di ba nag-connect, may isang Gen Z or student na nag-connect sa public wifi. Can you tell me, Miss Devera, kung paano nag-work yun? Yung, paano nakukuha na yung personal information mo? Ganun. Okay, so nakaka-wonder nga talaga siya. Pero napapansin nyo ba sometimes kapag may mga public wifi na open, so pag pinipindot niyo siya, pumupunta siya sa website kung saan kailangan niyo pa mag-sign off ng mga private information na like numbers, gano'n. Para lang makapag-connect kayo and mayroong specific time kung hanggang ilang oras lang yung pwede kayong makapag-connect. So doon pala sa yung process na yun, pamamaraan, doon na nila nakukuha ang information sa mga private information. Kaya So, dapat, lagi tayong maingat sa pagkakas. kaya kadalasan din, hindi natin inaalis na yun din ang punot-dulo ng pag-scam. Kasi nakukuha nila information, then pwede nilang gawing phishing, which is online scam, then pwede din gawin nila yung identity theft. So, it's time! Yes! It's time for our Ranger Challenge! We'll ask 3 quick questions and you can drop your answers sa comments below. Ready na ba, Rangers? Ready na, Nico? Ready na! So, start na ako basa na question. So, for our first question is, what's one sign that message might be a phishing scam? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, for our second question is, ilang characters dapat ang strong password? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. For the last question, Nico? For our last question is, how can you show that you are a responsible netizen? So, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sagutin nyo sa comments at itag ang mga friends nyo para sa makasali rin. And that's a wrap for today's episode. Thanks so much, Ms. Devera, for joining us and sharing your thoughts. Thank you so much, Tech Rangers. Keep learning, keep protecting, and keep inspiring others online. Thank you so much, Ms. Devera. Thank you for inviting me. And that's all! I hope may natutunan kayo mga ka-Tech Rangers. And especially mga taga-Gen Z dyan, I hope magustuhan nyo ang aming advocacy dito sa video, sa podcast na to.
See you next on episode. We are the Tech Rangers! We may be powered by technology, but it's our hearts that make us Rangers.